Welcome to our Glisa's YouTube channel. This time, we'll show you how to use the Nanlux Dyno 1200C. Ngayon, i-unbox naman natin ang octagonal softbox na isa sa mga modifiers ng Nanlux Dyno 1200C. Nasa loob ang egg crate grid, inner and front diffusers, octagonal softbox, at ang frame. Dito sa frame natin i-attach ang softbox. Makikita natin ang letter A sa frame. Ito ay magsisilbing guide para sa isa pang letter A na nasa rods ng ating softbox. Para i-attach ang rod sa frame, kailangan i-push pa ilalim ang rod at i-lock. Gawin ito sa lahat ng rods ng frame. Tandaan na 2 tao ang kailangan para i-attach ang softbox sa ilaw. Advisable na gumamit ng hagdan para sa safety. May fixing screw sa magkabilang gilid ng ilaw na kailangan higpitan para ma-secure ang softbox sa ilaw. And idikit ang mga velcro. Idikit ang diffuser at egg crate ng softbox. Sa pag-disassemble naman ng ating softbox, uunahin natin na tanggalin ang egg crate at diffuser. Next naman ay tanggalin natin ang frame. Sundan ang video kung paano tanggalin ng tama ang frame sa ilaw. Tanggalin ang mga rods ng softbox at itupi. Sunod naman na ipapakita kung paano i-set up ang rectangular softbox ng Nanlux Dyno 1200C. Sa pagkabit ng rectangular softbox, kailangan isabit ang garter sa body handle ng ilaw. Para ma-secure ang softbox, may 2 velcro na pagdidikitin sa likod ng ilaw. I-attach ang inner diffuser at egg crate ng softbox. Sa pag-disassemble naman, unahing tanggalin ang egg crate at inner diffuser. Next naman, kagaya ng nakikita ninyo sa video, tanggalin ang velcro at garter sa likod ng ilaw. Sa pagkabit naman ng barn doors, ay kailangan na pag-ingat dahil may kabigatan ito. Pero, madali at mabilis lang naman itong i-assemble. Ilalagay ang barn doors sa frame at i-secure gamit ang fixing screw sa magkabilang side ng ilaw. Para mas makita ninyo kung paano ikabit ang screw sa ilaw, gayahin lang ang nasa video kung paano ikabit ang screw. Sa pag-disassemble naman ng barn doors, i-unscrew lang ang magkabilang fixing screw at tanggalin ang frame sa ilaw. Proceed naman tayo sa pag-navigate ng buttons and knobs. Una ay ang CCT mode. Para ma-navigate ang dim ng ilaw, i-rotate natin ng clockwise ang dim knob para taasan ang brightness at counterclockwise naman para mahinaan ito. Sa second knob naman natin, ina-navigate ang CCT or color temperature. Counterclockwise para i-increase ang color to tungsten. Clockwise rotation naman para i-increase ang color to daylight. Pwede rin i-press ang button sa gitna para maset ang CCT sa default color temperatures. Ang pangatlong knob naman ay ang tinatawag na green magenta shift. Ikutin lang ng pa-clockwise para itaas ang tint ng ilaw sa green color at counterclockwise para mapunta sa magenta ang tint nito. Sa HSI mode, gaya ng sa CCT, ang unang knob ay para sa dimming. Ikutin ng pa-clockwise para dagdagan ang intensity at counterclockwise para bawasan ang intensity. Pindutin naman ang knob para ma-reset ang dimmer to 0. Ang pangalawang knob naman ay ang U selector.
Mananavigate ito sa pamamagitan ng pag-rotate ng pa-clockwise and counterclockwise. Dito, pwede iselect ang desired color na gusto mo. Pwedeng i-press ang knob para mabilis maselect ang preset color tints. Para sa saturation ng kulay, ina-navigate ito gamit ang pangatlong knob. Maaari rin na ma-customize ang kulay sa pag-adjust ng saturation depende sa kailangan mong outcome. Lipat naman tayo sa RGBW mode. Dito, gamitin ang second knob para i-adjust ang value ng color. And then, gamitin ang pangatlong knob naman para lumipat sa iba pang kulay. For example, after i-select ang green, i-customize ito based sa kung anong kulay ang kailangan. Dito, pwedeng paghaluin ang mga kulay based sa kailangan or gusto mong maging outcome. Maaaring i-adjust ang dim or intensity gamit ang first knob. Next, we have gel mode. Yung first navigation is for dim range. Second navigation ay para sa CCT range. At para iselect ang color, gamitin lang ang third or select knob. Ang next mode naman natin ay ang effects. Una, meron tayong explosion effect na pwede ring i-customize. I-rotate ang second knob para baguhin ang effect. Welding effect. Gamitin na ang third or select knob para i-customize ang mode na ito. Sa U-loop naman is pinapakita yung pag-loop or continuous ng pagpapalit-palit ng ilaw. Sa CCT loop naman ay mako-customize ang color temperature. Dito, pwedeng pagsamahin sa loop ang tungsten and daylight temperature. I-navigate lang gamit ang second and select knob. Next effect is INT loop. Maaaring i-customize ang color to CCT and HSI. Pati na rin ang hue at saturation. Speed, kung gaano kabilis or kabagal ang loop, cycle, dimming range, and add-on selection. Flash effect, aside from white, pwede ito i-customize to any color. Intervals is yung pagitan ng pag-flash ng ilaw. Pwede itong maging mabagal o mabilis. Flash ratio naman ay customizable. Ang pause ay pwede ring i-on at i-off. Pulse effect ay may any color range, dim, saturation, and pulse per minute na pwedeng i-customize gamit ang mga navigation knob sa baba. Ang storm effect naman ay may auto and manual. CCT para sa color temperature, flash times, interval range, and pause na maaaring i-on and off. Police car effect ay may color combinations na red, blue, and white. Mode na triple, double, and quad.
Ang speed ay nababago depende sa gustong outcome. Meron din tayong television mode na maaring baguhin ang color, saturation, hue shift, speed, and dimming range. Ang paparazzi effect ay nababago sa pag-navigate ng dim, CCT, green magenta shift at speed. Candle fire. Lahat ng nakikita sa screen ay maaaring i-customize para makuha ang desired color, dim, and speed range. Disco. Ang effect na ito ay may wide range of colors and combinations na kailangan i-customize. Meron itong default and manual mode. Amount of color combination, speed, and saturation percentage. Sa bad bulb, meron ding CCT, HSI, and green magenta shift. May intensity and speed for a more realistic outcome. Last effect natin ay ang fireworks. Marami ring color combinations ang maaaring gamitin sa effect na ito. Laging tandaan ang importance at gamit ng tatlong navigation knob para ma-customize ng maayos ang bawat effect. Pagkatapos i-navigate ang effects, susunod naman natin alamin kung paano i-navigate ang Manage Preset. Ngayon, gagawa tayo ng custom preset galing sa effect option natin. Magagamit ito kapag nag-save ka ng lighting setting. Dito rin natin makikita ang mga na-save ng preset. Once na nakaset na ang isang effect, i-long press ang preset button para ma-rename natin ito. I-rotate ang select knob para ma-select ang letters o numbers na gagamitin. And i-press ang knob para ma-confirm ang letters o numbers na napili at i-save. Para naman ma-navigate ang menu option, gagamit tayo ng third knob or select knob. I-rotate from left to right para ma-navigate at pindutin ang knob para i-confirm. CCT Lighting Mode. Sa CCT, may dalawang mode. First is Standard Mode, kung saan ang brightness output ng CCT ay nagiging standard. Ang CCT ay naka 2700 Kelvin to 20,000 Kelvin. Sa Boost Mode naman, ang output ng liwanag sa CCT mode ay tumaas ng 30% at may CCT na 2700 Kelvin up to 7500 Kelvin. So under ng DMX naman, dito natin isa-setup ang connection ng ating non-lux Dyno 1200C papuntang DMX controllers. Sa wireless controls naman, makikita natin ang Bluetooth settings, 2.4G settings, Lumen radio settings, at ang wireless on and off option. Fan control. Dito, kapag naka full speed, ang maximum power output ay 100%. Kapag half speed, ang maximum power output ay 75%. At kapag naka-off naman, ang maximum power output ay 45%. Gamitin ang select button para i-save ang settings. I-press naman ang menu button para i-exit. Rotate screen. Ang setting na ito ay para i-rotate lang ang screen. Screen brightness. Maaaring baguhin ang brightness ng screen sa setting na ito. I-rotate ang select knob at pindutin para ma-save. Button backlight. Dito naman babaguhin kung gusto mong lagyan ng backlight ang mga button. Maaari ring i-off at i-save ang setting. Language. I-select ang English language. Reset all setting. Kung gusto namang i-reset, dito lang natin i-confirm. Version. Dito sa option na to, makikita natin ang latest firmware version ng ating non-lux Dyno 1200C. Lock. Para ma-lock o hindi magalaw ang setting, i-long press ng 2 seconds ang lock button. I-press ulit ng 2 seconds para ma-unlock ito. So, ayon, maituro na namin kung paano i-assemble at gamitin ang non-lux Dyno 1200C. Maraming salamat sa panonood. If you would like to rent this or any of our other equipment, feel free to contact us at info@gleases.com or any of the numbers on your screen.
You may also check our equipment list at avstudioservices.com. Please don't forget to like, subscribe, and ring the notification bell. Thank you for watching!